Sa susunod, hindi lang katawan mo sasakit. Kapag ito matikman mo, hindi ka na makakalakad. Sabihin mo, suko na ako! Hindi ako susuko sa'yo! Kapag ikaw ay namatay, wala ka ng pag-asa. Bakit ba ayaw makinig sa akin? Huwag mong sabihin ipagpapalit mo dito ang iyong buhay! Ano mapapala mo kung patay ka na? Tama siya. Napakalaki ng pinagkaiba niyo. Hindi mo kayang lampasan ang kakayahan niya. Gon, nandito lang kami. Huwag kang susuko. Hindi ako susuko dahil sa aking ama. Isa rin siyang mahusay na hunter. Wala sa aming nakakaalam kung nasa na siya ngayon. Naniniwala ako magkikita pa rin kami. Pero kung susuko ako sa'yo, may pakiramdam akong hindi na mangyayari yun. Kaya sige, bahala ka. Pag hindi ka sumuko, tapos ka na. Hindi ako susuko sa'yo. Ikaw talaga. Tawad. Tapos na ang laban! Ayoko na. Suko na ako. Hindi ko kayang tapusin ka. Wala na rin ako maisip na magandang paraan para mapasuko kita. Kaya magpapatalo na lang ako dito sa labanan natin. Hindi maaari. Hindi mo maaaring gawin yan! Sandali! Bumalik ka! Kailangan pa natin pag-usapan kung paano tayo maglalaban! Sabi ko na nga ba't titigilan mo ko? Nasisiraan ka na ba? Kahit anong laban ang gawin natin, hindi ka susuko! Kaya mabuti, patigilan mo na ako! Hindi na! Akala mo matutuwa ako sa'yo! Hindi ako susuko sa laban natin! Hindi! Eh ano ngayon ang gusto mong mangyari? Yun na sinasabi ko sa'yo! Kailangan pag-usapan natin kung anong dapat natin gawin! Linawin nga natin to. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong ulitin natin ang paglalaban kahit na sumusuko na ako sa'yo? Gusto mo rin tulungan kita sa pag-iisip kung anong laban ang gagawin natin para hindi magmukhang nagpatalo ako sa'yo. Tama ba sinabi ko? Sira ka talaga! Narinig niyo naman ako. Hihintayin ko na lang ang pangalawa kong kalaban. Sumusuko na ako sa kanya. Maliwanag. Ang nanalo sa pangalawang laban, si Gon! Ito lang sasabihin ko sa mga miyembro ng komite. Hindi pa natatapos ang kakulitan ng batang yan. Kapag nagising siya, hindi niya matatanggap ang kanyang pagkapanalo. Hindi yan papayag hanggat hindi ninyo napapaliwanag ng mabuti sa kanya. Alam niyo naman kung gaano katigas ang ulo niyan. Sigurado. Malaking pagpapaliwanag ang gagawin nila kay Gon. Tama ka dyan. Paano kung sa kakulitan niya siya yung isang aplikante bumagsak? Ang lahat na magaganap na laro ay mababaliwala. Sayang naman ang paghihirap na gagawin natin. Anong masasabi niyo dyan, Ginoong Chairman? Wala ka nang dapat ipag-alala. Si Gon ay pasado na sa pagsusulit. Kahit ano pa sabihin niya, hindi na mababago ang desisyon. Pwede ba namin pagkatiwalaan ang sinabi mong yan, Ginoong Chairman? Nagdududa ka ba? Kapag ako ang nagdesisyon, wala na makapagpapabago nun. Kahit sino pa magprotesta, kahit yung bata pa mismo ang umangal. Pangako yan, may tumapos man sa buhay ko, hindi na yan mababago. Ayos! Pagkatapos sigurado ka, ibig sabihin ang kaibigan natin si Gon na isa na ring hunter. Siguro naman maliwanag na ang lahat. Oo, maliwanag na sa akin. Salamat. Ginoong Hanzo, naiintindihan kita. Papayag ka ba ako na magpapaliwanag kay Ginoong Gon? Pagkagising niya, ay kakausapin ko siya kaagad. Mukhang ikaw yung mapagkakatiwalaan ko dyan. Bahala ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Wala kang tiwala sa ibang tagahusga ng pagsusulit na ito? Ganun ba? Napakayamang talaga niya kalbong niya! Sino ba sa kakanan niya? Akala mo kung sinong magaling? Parang sinisundo ng ibang taong nandito to, mayabang! Kalbo! Bakit? Bakit ka sumuko sa laban niyo? Anong bakit? Alam kong may nalalaman kang paraan kung paano siya mapapasuko na hindi tinatapos ang kanyang buhay. Tama ba ako? Kung pahihirapan ko ang isang tao, gusto ko yung may nagawa muna siya sa aking isang matinding kasalanan. Sa gano'n ay hindi ako mahihirapan kung ano man ang magawa ko. Ha? Kahit sinong tao, kapag pinahirapan mo, ay sigurado makikita mo sa kanyang mga mata ang matinding sama ng loob. Napakahirap yatang itago ang galit na nararamdaman, lalo na't nakatatak na ito sa lahat ng ugat sa kanyang puso.
Pero kanina nung titigan ko ang mga mata ni Gon, wala man lang ako nakitang samaan ng loob. Hindi ako makapaniwala. Yun ay matapos kong pilipitin ang kanyang braso. Para bang nakalimutan na niyang lahat ng ginawa ko sa kanya. Lalo lang tuloy akong natuwa sa kanya. Nawalan na ako ng gaano makipaglaban. Magandang dahilan para matalo, pero hindi ko sinasadya. Ngayon, ang ikatlong laban, number 44, si Hisoka. At number 191, si Podoro. Handa na ba? Oo. Siso ka na naman. Sigurado matindi ang laban ng ito. Tama ka. Kung dikitan ng laban, may pag-asa si Podoro dahil siya'y martial artist. Pero meron siyang problema. Paano niya maiwasan mga barahan ni Hisoka? Kung sino ang matatalo sa dalawang yan, ay siya naman ang aking makakalaban. Sana pareho sila mapagod. At hindi na makalaban yung matatalo sa kanilang dalawa. Iyon na lang ang pinakamagandang mangyayari para manalo ko. Leorio, wala ka na bang maisip na mas maganda pa dyan? Yun lang ang pinakamaganda na isip ko eh. Bahala ka nga sa buhay mo. Nakakatamad naman. Ano? Alam mo, para ka isang bunga malapit na mahulog. Nakakawalang gana naman ang labang to. Masyado ka talaga mayabang. Sabihin mo na yan pagkatapos ng laban. Kahit na matanda na siya, buo pa rin ang kanyang loob. Hindi lang pisikal na kakayahan ang pinag-uusapan dito, kundi ang buong pagkatao ng aplikante. Ngayon, maghanda na kayong dalawa! Simulan na! Isang suntok ka lang. Sinisiguro bibigay ka agad ng katawan mo. Pasensya na ah. Hindi ko na siguro to kakailanganin pa. Aba, gising ka na pala. Ginoong sa Totsu. Nasaan ako? Ito ang pahingahan ng mga aplikanteng masama ang pakiramdam. Oo nga pala, hindi pa tapos ang Hunter exam. Masakit pa ba ang braso mo? Oo. Naalala ko na. Matindi ang ginawa niya sa iyong braso. Pero kapag gumaling yan, natitiyak ko sa iyong lalo yang titibay. Mayroon lang akong maipapayo sa iyo, Ginoong Gon. Tama lang na magtiwala ka sa sarili mong ideya, pero dapat mong malaman na mayroong panahon ang lahat ng bagay. Hindi mo dapat winawalang bahala kung ano man ang mangyayari sa iyo. Kapag nagkamali ka ng desisyon, maaari kang masawi. Isa lang ang buhay na binigay sa atin. Munti ko na makalimutan. Minabati kita, nakapasa ka sa pagsusulit. Teka muna, Tapos na. Ha? Para lamang yung aso na hindi maaaring lumipad kahit anong gawin niya. Gustuhin mo man, hindi ka na namin pwedeng ibagsak basta't nakapasa ka na. Iyan ang desisyon ng komite. Ang magagawa mo na lamang ngayon ay tanggapin yon. Nasa iyong lahat ng abilidad ng isang hunter at hindi mo iyon maipagkakaila. Pero ako tinalo na ni Hisoka. Ganon din kay Ginoong Hanzo. Wala akong magawa. Nakakahiya. Nakapasakot naging hunter ng dahil lamang sa awa ninyo. Wala akong nakikita mo sa mga doon. Huh? Gon, didiretsoy na kita. Noong makapasa ka sa ikalawang pagsusulit ay binigay ni na Binibining Mensch at Ginoong Buhara. Ang nakuha mong grado ay kapareho lamang sa nakuha ng ibang aplikante. Kung titingnan naman natin ang iyong edad na 12 taong gulang, ang kakayahan mo ay hindi pangkaraniwan.
Pero ang Hunter exam ay walang kinikilingan. Alam mo bang ang Hunter Association ay hindi naniniwala makakaabot ka sa bahaging ito? Alam ko yun, siniswerte talaga ako. Pero naging maliwanag din sa aming mga huwes na hindi naging matalas ang aming pakiramdam. Ginoong Gon, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pinakahuling pagsusulit? Ano yun, Hindi lang pagkatalo o pagkapanalo. Maliban doon ay may iba pang sinusubok sa pagsusulit na ito. Ang hinahanap ni Chairman Netero sa isang aplikante ay nakita niya sa iyo. Hindi ko maintindihan. Nauunawaan ko kung bakit hindi mo maintindihan. Minsan, kahit kaming mga hunter ay hindi rin maintindihan kung anong nasa isip ni Chairman Netero. Ayaw mo man, mabibigyan ka na ng license card mula sa Hunter Association. Yung bang hunter card? Katunayan na isa ka ng hunter, ang license card. Kung paano man ito gagamitin ay bahala ka na. Ang makapasa sa lahat ng pinagdaanan ninyong pagsusulit ay hindi lamang ang tanging layunin ng Hunter Association. Ito pa lamang ang simula ng lahat. Kung sa palagay mo ay hindi ka talaga karapat-dapat na maging isang hunter, bahala ka kung gusto mo itong itapon o itago muna sa isang tabi. Maaari mo ring ibenta. Para sa ibang tao, ang license card na tatanggapin mo ay isa lamang palamuti. Ganun pa man, marami pa ring taong handang ipagpalit ang lahat ng kanilang kayamanan magkaroon lamang noon dahil sigurado makakabawi sila sa kayamanang iyon. At maaaring hihigit pa. Sino mang makapasa sa pagsusulit ay hindi na maaaring umulit pa sa susunod na taon. Dahil sa nakamit ng mga ninuno namin, ang lahat ng hunter ay tinatrato ng mahusay. Kaya lamang, marami pa rin taong sumasali sa pagsusulit na mayroong masamang hangarin. Para sa karamihang profesional na hunter, ang license card ay katumbas ng kanilang buhay. Pero para sa iba, ito'y katumbas lamang ng isang basura. Ang mahalaga sa lahat ay kung ano ang gagawin mo kapag ikaw ay isa ng hunter. Kung may pagkakautang ka man sa isang tao, mayroon kang panahon para makapagbayad. Ang importante ay ang kinabukasan. Ang importante sa lahat ay ang kinabukasan. Nabanggit na rin yan sa akin ng kaibigan ko, kaya lamang hindi ko talaga maintindihan kung ano ibig sabihin. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Kung sakaling dumating man ang panahon na yon, tiyak na mahihirapan ka pa rin maintindihan, kahit na mayroon ka pang ideya. Siya nga pala, mukhang marami kang kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay mahirap makuha gaya ng isang pambihirang kakayahan. Kaya dapat lamang alagaan. Siyempre! Paano siya nakakakita ng kaibigang maaasahan? Ibang klase talagang batang ito. Pinahangan niya ako. Ginoong Satotsu, pwede magtanong, ano po ba talaga ang trabaho mo bilang hunter? Naghahanap ako ng mga nasirang lugar. Inaayos at pinaprotektahan ko ito. Ganun ba? Pinipilit kong makahanap ng isang sirang lugar na hindi pa napupuntahan ng kahit na sino man para maipagmalaki ko. Pero nung makita ko yung gawa ng isang hunter, para ako napahiya sa aking sarili. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kayamanan para mapaganda ang isang lugar. At para hindi mabura sa isip ng mga taong kanyang ginawa, inasikas niya ang lahat ng dapat asikasuhin. Mas nagulat ako sa prosesong ginawa niya, kaya talagang humanga ako ng husto. Ngayon, ang ginawa ng taong iyon ay sikat na sikat sa buong mundo at siya'y naging magandang halimbawa kung paano mapangalagaan ang isang lugar na nasira. Talaga? Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na makita ng personal ang taong iyon. Pero para sa akin, siya pa rin ang aking guro. Pangarap kong makaharap siya ng personal at mapasalamatan. Siguro isa talaga siyang magaling na tao. Narinig mo na ba ang Ruin of Luluka? Siya ang aking ama. Kung ganun, siya ang naging inspirasyon ni Ginoong Satotsu bilang hunter. Alam mo ba yon? Narinig ko na tungkol doon. Yun ang pinakamalaking pagkasira sa Luluka. Kung talagang interesado ka, mas mabuting puntahan mo. Matutulala ka sa iyong makikita. Oo. Siya nga pala, Ginoong Gon. Heto ang iyong license card. Ang aking hunter card? Bahala ka na magdesisyon kung kailan mo yan gagamitin.
natitiyak kong hindi yan masasayang. Masyado nang maraming taong tumulong sa akin. Kaya nasisiguro kong marami akong babayaran pagdating ng araw. Kapag nabayaran ko ng lahat ng aking pagkakautang, gagamitin ko na ito. Kung ganon, siguro naman ay tatanggapin mo na ang pagbati ko, Ginoong Gon. Maraming salamat. Yun nga palang iba. Naglalaban pa sila, hindi ba? Hindi. Tapos na ang pagsusulit. Talaga? Oo. Alam mo bang halos buong araw ka nang nakatulog? Ang mga nakapasang aplikante binibigyan na ng lecture. Ikaw siguro kapag malakas ka na. Teka, sandali lang. Sino bumagsak? Ginong sa Totsu. Iyon ay... Ano nangyayari sa'yo? Ayos lang ako. Baliwala ito. Masyado ka lang napagod. Kailangan magpahinga. Gusto kong malaman. Naiintindihan ko. Ipapaliwanag ko sa'yo ng mabuti. Unahin na natin ang pangatlong laban. Yan ba ang suntok na makapagpapabigay sa katawan ko? Masyado naman mahina. Pinagbigyan pa naman kita para makahirit ka. Imposible. Malakas yun. Oh? Paano ba yan? Ako naman. Huwag kang mag-alala. Pipitikin lang naman kita eh. Pasensya ka na. Pero mukhang hindi ko na yata mapigilan ng sarili ko. Huwag ka naman sana magagalit. Dahil kasama to sa pagsusulit eh. Malaki pinagkaiba nilang dalawa sa pakikipaglaban. Kaya masasabi kong hindi patas ang dalawang aplikante. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa sa Ginoong Podoro. Hindi ako susuko sa'yo. Pero gaya nung unang laban, may binulong si Ginoong Hisoka kay Ginoong Podoro habang nakahiga ito. Pagkatapos noon, sumuko na si Ginoong Podoro sa kanilang laban. Binabawi ko na nga pala sinabi ko kanina. Natutuwa ako sa naging laban natin. Ang sunod na laban ay sa pagitan nila Ginoong Hanzo at Ginoong Pokel. Wala itong ipinagkaiba sa naging laban ninyo. Sumuko nga lang agad sa Ginoong Pokel. Hindi na ako pwede maging mabait, kaya pasensya ka na sa akin. Tinutuon naman niya ang kanyang sinabi. Ang ikalimang laban ay sa pagitan nila Ginoong Leorio at Ginoong Podoro. Pero hiniling ni Ginoong Leorio na ipagpaliban muna ang laban nila. Pumapayag ako! Dahil doon ay nauna ang dapat na pang-anim na laban. Suko na ako. Pasensya ka na, pero tinatamad akong kalabanin ka. Binabati kita. Sinabi yun ni Ginoong Kilua ng buong apat. Siguro ay nakasisiguro siyang mananalo sa susunod na laban. Kaya lang... Kilua, ano bang ginagawa mo? Bakit ka sumuko sa kanya? Kung ganon, mas makabubuti kung ipagpapatuloy na muna natin ang ikapitong laban. Kaya ang laban sa pagitan ng Ginoong Kilua at ng Ginoong Gitara Kuro ang isinunod nila. Kaya lamang masama ang nangyari. Nagkamali ng kalkulasyon sa Ginoong Kilua. Gitara Kuro at Kilua! Simulan na! Kilua. Sinasabi ko na nga ba't hindi mo nahalataan?
ba yan? Kuya!